tukso'y mapagtatagumpayan kasama si Kuya Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw na tinutukso ni Satanas. Mailap na hayop ang naroon, ngunit si Jesus ay pinaglilingkuran ng mga anghel. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita na mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balita. Mga bata, tayo ngayon ay nasa unang linggo ng Kwaresma. Ang Kwaresma ay 40 araw ng paghahanda sa Pasko ng muling pagkabuhay ni Kuya Jesus. Nagsisimula ito sa Miyerkules ng Abo at magtatapos sa Huwebes Santo. Ang liturgical na kulay ng panahong ito ay lila o violet na nangangahulugang pagpepenitensya at paghingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Ang tagpo ng ebanghelyong narinig natin ay naganap matapos na tanggapin ni Kuya Jesus ang pagbibinyag ni Juan. Ginabayan siya ng Espiritu Santo sa disyerto, kung saan nanatili siya ng 40 araw sa panalangin at pag-aayuno. Dito siya tinukso ni Satanas. Magaling tumiming si Satanas. Kung kailan siya nagugutom, nauuhaw at nangihina, siya namang pagpasok niya sa eksena. Mga bata, malamang ganyan din ang karanasan natin. Lalapit siya sa atin sa anyong mabuti at maganda, kaya hindi natin pansin ang kanyang masamang hangarin. Mapanlin lang siya. Wala nang panggagalingan pa ang tukso kundi mula sa demonyo. Ang ibig niya, masanay tayong gumawa ng masama. Ang plano niya, malulung tayo sa pagkakasala. Ito ang diskarte niya para nakawin tayo sa Panginoon. Marami siyang makatwirang dahilang itatanim sa ating puso para gawin ang isang maling gawaing palalabasin niyang tama. Halimbawa, sa paaralan, sa oras ng test, hindi mo alam ang mga sagot dahil hindi ka nag-aral. Sasabihin ni Satanas na mangopya ka dahil nakakahiya pag bumagsak ka sa test. O kaya, di sinasadyang naiwanan ng nanay mo sa lamesa ang pitaka niyang may lamang maraming pera. Tutuksuhin ka ni Satanas na kumupit. Tutal, wala namang nakakakita. O kaya, nakita mo ang kaibigan mong nakikipagkaibigan sa iba. Ipapaisip sa iyo ni Satanas na pinagpapalit ka na niya sa iba. Kaya, di mo na siya papansinin at sisiraan mo pa siya sa iba. Mga bata, marami pang panunukso si Satanas na araw-araw nating nararanasan. Kaya kung hindi tayo nagdarasal, nag-aayuno at nakikinig sa salita ng Diyos, madali tayong mahuhulog sa kanyang panunukso. Katulad ng karanasan ni Kuya Jesus sa Ebanghelyo ngayon, napagtagumpayan niya ang panunukso dahil malakas ang kanyang espiritual na panlaban. Ang tukso sa ilang ay nagpapakilala kay Jesus bilang Mesiyas na nagtagumpay kay Satanas sa pamamagitan ng lubusang pagsang-ayon sa gawang katubusang itinakda ng Ama. Kaya't inaanyayahan tayo ni Kuya Jesus na gawin natin ang tukso bilang hamon sa ating buhay na maging mas mabuti tayong tao. Tanggihan natin ang mga inaalok ng demonyo upang di tayo magkasala at malayo sa Diyos. Ipinakita sa atin ng Ebanghelyo ni San Marcos na mayroon tayong mga kasamang anghel sa pagharap sa hamon ng buhay na siyang gagabay sa atin. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Mahal niya tayo. Nais lamang niyang manampalataya tayo sa Kanya sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng buhay.
kailanman ay hindi niya tayo iiwan. Ang kanyang pangako na siya ay makakasama natin hanggang sa wakas ng panahon ay ating panghawakan sa ating buhay. Anong paghahanda ang iyong gagawin ngayong panahon ng Kwaresma? Una, ialay ang iyong sarili sa Diyos araw-araw. Pagkagising pa lang, ialay na ang maghapon sa Panginoon. Laging hingin ang tulong at gabay ng Diyos sa ating mga gagawin. Pangalawa, sikaping huwag magpadala sa mga tukso, matutong magtimpi at magpigil ng sarili. Pangatlo, gumawa ng mga kalugod-lugod sa mata ng Diyos tulad ng pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga naghihirap at lubos na nangangailangan.